Mr. Silent Channel. Kabanata 1261 hanggang 1270. Pagsubaybay sa antas ng Diyos. Well, ang bagay ay talagang medyo simple, paliwanag ni Lucifer kay Hongdali, na subaybayan ko ang higit sa 100 ng mga short-selling na account, at 6 o 7 sa mga ito ay tumuturo sa parehong IP address, at ang IP address na ito ay isa sa kanila. Isang transfer station. Mula sa IP address na ito, nakakita ako ng 12 ng mga account na tumatakbo. Pagkatapos ay batay sa daloy ng impormasyon ng 12 ng mga account na ito, sa wakas ay nakakita ako ng isang napakalaking organisasyon. Nagsimulang sumubaybay sa maliit na sukat at sinundan ang mga pahiwatig, at sa wakas ay nalaman. Sa wakas, nalaman ko ang tungkol sa pinakamalaking institusyon na nagpapaikli sa stock market, na isang napakahusay na paraan. Tama, tumanggo si Hongdali at nakangiting sinabi, madaling malaman kung sino ang short selling. Well, pag-isipan ko ito. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, oo. Oras na para magpakita ang mga pulis ng bayan. Nagtataka na sinabi ni Tang Moxon, dali, handa na ang Iron Man mo. Wala ka bang planong matuto tungkol sa mga pelikula? Sa nakalipas na ilang araw, sa ilalim ng agarang pagsisikap ng lahat, matagumpay na nagawa ang Iron Man armor ni Hongdali, at natapos na rin ang binagong bersyon ng nakastretch na Rolls-Royce Phantom na kakabili lang niya. Gayunpaman, sinabi ni Hongdali na oras na para kumilos ang pulisya. Ito ay tila hindi naaangkop kahit na paano mo ito tingnan. Ayon sa script, hindi ba dapat isa itong eksena kung saan iniligtas ng Iron Man ang mundo? Ito ay isang lipunang pinamamahalaan ng panuntunan ng batas, ngumiti si Hongdali at walang pakialam, ang pulisya ang legal na ahensya para harapin ang mga krimen, tayo ito ay angkop lamang sa paggawa ng toyo. Okay, nagpout si Tang Moxon, ikaw ang bahala. Kaya nagsimulang makipag-ugnayan si Hongdali kay Zhao Mingguang, ang kapitan ng kriminal na brigada ng pulisya. Ngayong nahuli na ang grupo ng mga institusyon na malisyosong naging sanhi ng pagbagsak ng stock market, natural na pinakamahusay na kumilos ang pulisya ang pinakamahalaga ay mas maginhawa para sa kanya na pakilusan ang mga kriminal na pulis mula sa buong bansa. Hanggat may ebidensya. Hoy, Captain Zhao. Ako ito, Hongdali. Kinuha ni Hongdali ang kanyang cellphone at tinawagan si Zhao Mingguang na nakangiti, ano ang pinagkakaabalahan mo? May mga natuklasan ako kamakailan, at hindi ko alam kung interesado si Captain Zhao. Well, oo. Tungkol sa stock market. Oh, okay, andito ako sa aking villa. Mabilis na ibinaba ni Hongdali ang telepono at nakangiting sinabi, malapit nang dumating si Captain Zhao. Mukhang nagmamadali siya. Oo naman. Tumunog ang sirena ng pulis sa loob ng halos 10 minuto. Nagkaroon ng malakas na tunog, at isang hilera ng mahigit 20 sasakyan ng pulis ang pumasok sa lingsi. Bumaba si Zhao Mingguang sa kotse at curious na tumingin sa laboratorio na inilagay ni Hongdali sa damuhan. Hindi niya maisip kung gaano ito katagal sa loob ng maraming araw. Saan nagmula ang ganoong kalaking laboratorio? Lalo na ang nakastretch na Rolls-Royce na nakapark sa entrance ng laboratorio. Napakagwapo nitong sasakyan, di ba? Bumantong hininga ang isang tiktik sa gilid, Captain Zhao, sinabi mo noon na ang Hongdali na ito ay hindi isang ordinaryong sasakyan. Pera, mukhang totoo na ngayon. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 milyon, tama ba? Walang paghahambing sa pagitan ng mga tao. Tumanggo ang isa pang tiktik, na balitaan kong binili ni Hongdali ang buong komunidad. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, hininaan ni Zhao Mingguang ang kanyang boses, may misteryosong background si Young Master Hongdali. Hindi maganda na marami kang alam. Hindi nagtagal, nakita ni Zhao Mingguang si Hongdali na may ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang humakbang pasulong at nagtanong, Master Dali, bakit ka nababalisa pagkatapos mong malaman kung ano ang nangyari? Nabalitaan ko na ang stock market ay naging napakabagal kamakailan. Naghahanda na ang mga nakatataas na gumamit ng puwersa ng pulisya upang harapin ang bagay na ito. Kung tutuusin, ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. May kinalaman ito sa stock market. Pagkatapos ay inimbitahan ni Hongdali si Zhao Mingguang sa loob, halika, mayroon akong kaibigan na nasubaybayan ang IP address. Hindi ko pa nakikita ito. Sinasabi na ang organisasyong ito ay medyo malaki. Makapangyarihan talaga si Young Master Dali. Nag-thumbs up si Zhao Mingguang at sinabing, marami kang may kakayahan, haha. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa silid. Hindi nagtagal, nakita ni Zhao Mingguang na ang buong silid ay parang isang eksena sa mundo ng science fiction. Lahat ng uri ng mga bagay na halatang mas mataas ang antas ng teknolohiya kaysa ngayon ay inilagay sa buong silid, sinabi ng system na hindi ito pinapayagang pabilisin ang proseso ng teknolohiya ng mundong ito. Gayunpaman, sinubukan na ito ni Hongdali, at ang mga pangunahing limitasyon ay sa mga high-end na armas, tulad ng mga particle cannon at anti-gravity device. Walang mga paghihigpit sa holographic projection. Sa katunayan, ang holographic projection na teknolohiya ay umiiral na sa eroplanong ito. Ang pick-up na tao, tinawag ni Hongdali si Lucifer, nandito na si Kapitan Zhao, magsimula na tayo.
Agad na tumayo si Lucifer, Captain Zhao, "Hello, ang pangalan ko ay Ferguson, at ako ay isang mabuting kaibigan ng Young Master." "Hello, hello," mabilis na iniunat ni Kapitan Zhao ang kanyang kamay, at habang nakikipagkamay, nagtanong si Zhao Mingguang, "Ano ang nahanap mo? Halika, ipakita mo sa akin." Okay, nagsimulang mag-opera si Lucifer. Una, lumitaw ang pagsubaybay sa IP sa screen ng computer, at pagkatapos ay lumitaw ang mapa, una ang mapa ng mundo, pagkatapos ay ang mapa ng bansa, pagkatapos ay ang lalawigan, lungsod. Ito. Si Zhao Mingguang ay ganap na natigilan, nahanap mo ang lahat ng ito. Mas mabuti yun kaysa sa propesyonal na kagamitan sa pagsubaybay dito sa istasyon ng pulisya. Paano mo ito nagawa? Ang dalawa pang tiktik na sumunod kay Zhao Mingguang ay natulala. Nakita mo ba talaga ng iyong sariling mga mata ang ganitong eksena sa sci-fi? Wala naman talaga, ungol ni Lucifer, ito ay lahat ng maliliit na pandaraya. Medyo mahirap makapasok sa proteksyon na pader ng bangko, muli siyang tumingin kay Captain Zhao, "Captain Zhao, kulang ka ba sa pera? Kung kulang ako ng pera, kukunin ko ito sa bangko. Bibigyan kita ng ilang daang milyon. Huwag ka nang magsalita, bilasan mo at magtrabaho ka." Humarap si Hong Dali, "Sa palagay mo ba ay may makakagawa ng biro?" Pagkatapos ay tumingin si Hong Dali kay Zhao Mingguang at ngumiti. "Captain Zhao, huwag kang tumawa. Mahilig gawin ito ng lalaking ito basta-basta magsalita, hehe, hehe." Madaling kausap, sabi ni Zhao Mingguang na may malamig na pawis sa kanyang noo. Sino ang mga taong nasa ilalim ng Hong Dali? Sa oras na ito, si Lucifer ay kumilos ng napakabilis. Sa maikling panahon, ang mga IP address na sinusubaybayan ay pinaliit sa isang prefecture level na lungsod, pagkatapos ay sa isang komunidad, at pagkatapos ay sa panghuling partikular na gusali. Nasa Villa ba ito? Nang makitang dumating na ang kritikal na sandali, naging seryoso rin si Zhao Mingguang at sinabing, "Tama ba ang address? Kung tama ito, hihilingin ko sa isang tao na suriin ito. Ngayon, hindi ko pa alam ang detalye." "Malinaw, hintayin akong tumingin," sabi ni Lucifer, direktang binuksan ang isang software, at pagkatapos ay ipinasok ang sinusubaybayang IP address. Matapos mag-opera saglit, ngumiti siya at sinabing, "Sige, tingnan natin, ito na. Ang eksena sa loob ng villa. Ayos ba ito?" Tiningnan ni Zhao Mingguang ang mga silid sa villa na may manhid na anit. Sa oras na ito, hindi nakalimutan ni Lucifer na ipaliwanag sa kanya, ito ay isang larawan na kinunan ko na kinokontrol ang kamera ng isa sa mga computer. Well, ang mga pixel ng kamera na ito ay medyo mataas. Ang dalawang tiktik na pumasok kasama si Zhao Mingguang ay ganap na natigilan, ngunit si Hong Dali ay tumingin sa taong nasa larawan, at pagkatapos ay huminga ng malalim, Liu Mengyi. Kabanata 1262. Umalis at arestuhin ang mga tao. Liu Mengyi. Hindi inaasahan ni Hong Dali na ang taong palihim na nagwasak sa merkado ay si Liu Mengyi, ang sinumpaang kapatid ng kanyang biolohikal na ama. Sa oras na ito, biglang naalala ni Hong Dali ang sinabi ni Lucifer noon, tungkol kay Liu Mengyi na nakikipagsabwatan sa American commercial spy na si Albert. "Master Dali, ano sa palagay mo?" Tumingin si Zhao Mingguang kay Hong Dali at sinabing, "Kilala mo ba ang taong ito?" Si Hong Dali ay may misteryosong background at malakas na lakas. Gusto ni Zhao Mingguang na mahuli ang grupong ito ng mga tao, ngunit kung tutuusin, kailangan pa rin niyang kumonsulta muna. Opinyon ni Hong Dali. Huwag magdulot ng anumang mga problema kung gayon, hindi ito madaling hawakan. Bueno, kilala ko ang taong ito, tumanggo si Hong Dali, pero marami rin akong itatanong sa kanya. "Tara na, umalis na tayo." Okay, agad na sinabi ni Zhao Mingguang, "Kung gayon, hintayin mo ako, tatawagan ko ang mga nakatataas para sa mga tagubilin. Kung walang problema, aalis na tayo." Nagsimulang tumawag si Zhao Mingguang at mabilis na bumalik, pumayag na ang mga superior, "Master Dali, umalis na tayo." Well, tara na. Huminga ng mahina si Hong Dali at sinabing dahan-dahan, "Tara na." Ayon sa mapa, mukhang hindi ito masyadong malayo sa kanyang lugar, mga 50 kilometro ang layo. Talaga, hindi naman ganoon kalayo. Malapit na ang oras. Sinabi ni Zhao Mingguang, "Tara na." Lumabas ang lahat. Pumasok si Hong Dali sa kanyang binagong Rolls-Royce, dinala si Zhao Mingguang at ang dalawang tiktik kasama niya, at nakangiting sinabi, "Hakbang muna tayo at sumunod ang iba. Huwag ay sirena, para hindi ma-alerto ang iba. Ipasakay nga pala ng iba ang sasakyan ni Kuya Han. Mabilis lang. Sa highway tayo." Tumanggo si Han Songyang sa tabi, "Oo naman, hindi." Tanong. "Kaya eto na. Malapit na." Yumandar na ang sasakyan, at nagtatakang nagtanong si Zhao Mingguang, "Dali. Matutugunan ba ang bilis ng sasakyang ito?" Hindi mabagal ang sasakyan ni Xiao Han. Kung gagawa sila ng mga espesyal na gawain sa highway, malamang na umabot sila sa higit sa 240. Kailan gumaganap ng mga espesyal na gawain sa highway, tiyak na magiging isang sabog ang pagpunta doon. Extended pa po itong Rolls-Royce, pwede po ba sa racing? Walang problema, nakangiting sabi ni Hong Dali, ang kotse ay binago, at hindi ito magiging malaking problema kung makakatakbo ito ng 400 milya. Paano, magkano?
Agad namang nagulat ang dalawang tik-tik, 400. Ito ay itinuturing na mabagal, sabi ni Lin Chuyin sa gilid sa oras na ito, kung lilipad ka ng masyadong mabilis, ang epekto ay hindi magiging maganda. Ito ay itinuturing na mabagal. Hindi nagtagal, nalaman ni Zhao Mingguang at ng dalawang tik-tik na talagang hindi ito ang kaso. Ito ay isang pagmamalabos pagkatapos makarating sa highway, ang kanilang mga buhok ay halos lumipad sa takot. Ano ang konsepto ng bilis na lumalapit sa 400 kada oras? Ang bilis ng eroplano sa runway noong lumipad ito ay mahigit 300 lamang. Kaya sa madaling salita, kung talagang makakalipad ang sasakyan ni Hong Dali kung ito ay nilagyan ng mga pakpak. Pagkalipas ng 8 minuto, nang lumabas sa expressway ang binagong Rolls-Royce ni Hong Dali, nagsuka si Zhao Mingguang at ang dalawang detective sa buong sahig. Master Dali, kumbinsido ako, sabi ni Zhao Mingguang habang sumusuka, anong uri ng teknolohiya ito sa iyo? Isang jet Rolls-Royce. Takot talaga akong lumipad, ang dalawa pang detective ay labis ding nag-aalala. Na may mapait na hitsura sa kanyang mukha, ang bilis na ito ay masyadong mabilis, halos natakot ako sa aking puso. Sa totoo lang, ito ay talagang hindi mabilis, Hong Dali sniffed, mayroong mas mabilis kaysa dito. Ngunit iyon ay magiging medyo mapanganib. Well, ang bilis sa universo ay palaging supersonic. Kung ikukumpara doon, ang bilis na ito ay talagang kasing bagal ng isang suso. O sa ibang paraan, nasanay ka na sa pagmamaneho ng isang spacecraft na ilang libong kilometro bawat oras, at ngayon ay maaari mo na itong imaneho sa bilis na ilang libong kilometro bawat oras. Pagkatapos magmaneho ng 100 kilometro, medyo nakaka-relax ang pakiramdam. Pagkalabas ng istasyon, si Zhao Mingguang at ang iba pa ay nagsuka ng mahabang panahon. Maraming tao ang agad na nagtungo sa kriminal na brigada ng pulisya. Pumunta rito si Zhao Mingguang para arestuhin ang mga tao, kaya natural na gusto niyang kumustahin ang kriminal na brigada ng pulisya. Ang lahat ng mga pamamaraan ay matatapos sa lalong madaling panahon. Pinangunahan ni Zhao Mingguang ang isang grupo ng lokal na kriminal na pulis, kasama ang motorcade ni Han Songyang na kararating lang, at isang malaking grupo ng mga tao ang nagtungo sa villa kung saan matatagpuan si Liu Mengyi. Kamusta na? Sa loob ng villa, ang pinuno, si Liu Mengyi, ay nakatingin sa mga screen ng computer ng mga tao sa ibaba, malaki ang kita natin ngayon, tama ba? Maganda ang ani ngayon, bagsak lahat, nakangiting sabi ng mga nasa ibaba. Nakangiting sabi niya, kumita kami ng humigit kumulang 300 milyon sa umaga. Ngayon mas marami na ang nagmamadaling magbenta ng short sa amin, kaya mas maliit ang kita. Wala na kaming magagawa. Bueno, magandang kumita ng pera, sabi ni Liu Mengyi. Tumanggaw siya, medyo nasisiyahan, sa pagkakataong ito ay halos masira na natin ito, oras na para huminto. Ngunit habang sinasabi niya ito, biglang may sumigaw ng malakas, nako, andito na ang mga pulis. Galing ito sa Criminal Police Brigade. Pinalibutan na nila ang lugar na ito. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Liu Mengyi, paano nila nahanap ang lugar na ito? Lahat, humanda. Kung gayon, agad na inilabas ng grupo ng mga batang lalaki sa ibaba ang mga smuggled na baril mula sa mesa at ikinalat ang mga ito sa iba't ibang nakatagong lokasyon sa villa. Kalahati ng mga lalaking ito ay mga piling miyembro ng Black Dragon Hall, lahat sila ay mga desperado, at ang mga armas sa kanilang mga kamay ay halos lahat ng mga high-end na baril na ipinuslit pabalik mula sa ibang bansa. Hindi kalabisan na sabihin na sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan, ang mga internasyonal na mersenaryong organisasyon ay nasa antas na ito lamang. Sirahin ang lahat ng data, bilis, talagang balisa si Liu Mengyi sa pagkakataong ito. Ang pagiging natigil dito, ang kalalabasan ay halos mahulaan. Di nagtagal, ang tawag mula sa brigada ng kriminal na pulisya ay dumating mula sa labas, makinig sa mga tao sa loob, napalibutan ka. Mangyaring sumuko sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi kami magiging magalang. Sa kanyang lola, sabi ni Liu Mengyi. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, anyway, kung nahuli ka, mamamatay ka. Lumaban ka sa kanila. Sa pag-iisip nito, naglabas siya ng pistola mula sa mesa, naglakad patungo sa bintana, itinaas ang kamay at nagpaputok. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw, at ang kasamang responsable sa pagsigaw ay bumagsak sa lupa, hindi alam kung siya ay patay o buhay. Bang! 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 Nang makitang kumilos na ang pinuno, nagpaputok ng baril ang mga desperado sa ibaba. Maraming kriminal na pulis ang nasugatan sa round na ito ng pag-atake at mabilis na umatras. Napakatindi ng firepower ng kabilang partido, nagtago si Zhao Mingguang sa likod ng sasakyan ng pulis at nagngangalit ang mga ngipin, mukhang sila ang mga taong ito, isang grupo ng mga desperado. Sa puntong ito, biglang bamulong si Zhao Mingguang, ang mga desperado. Disipolo. Maaaring ang organisasyong ito ay ang Black Dragon Hall. Kung ito ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Lun China, at ang organisasyong may pinakamaraming desperado, dapat ay ang Black Dragon Hall. Ang mga taong ito ay tunay na mamamatay tao at napakahirap pakitunguhan. Ngayong nakita niyang tamad na silang makipag-ayos, si Zhao Mingguang ay hindi bababa sa 80% sigurado na ang grupo ng mga tao sa villa na ito ay mula sa Black Dragon Hall. Siguro, nasa villa na ito ang pinuno ng Black Dragon Hall.
Kabanata 1263 Paghihiganti. Nagkaroon ng mabilis na putok ng baril sa lugar ng Villa, at kumalat ang balita sa buong lungsod. Narinig mo ba o hindi? Sinasabing isang malaking teroristang gang ang natuklasan sa Villa area sa ibabaw ng Gexi River at ngayon ay nakikipagdigma sa mga kriminal na pulis. Narinig ko ito. Kumalat ito sa internet at makikita mo ang video. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sila ay mga terorista, ganap na armado ng lahat ng uri ng baril. Mag-ingat ka, lumayo ka dyan, huwag kang masugatan ng di sinasadya. Nataranta ang lahat sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, napakadaling masugitan ng hindi sinasadya. Ang pinakatrahedya na bagay ay na kahit na hindi ka sinasadyang nasugatan, walang lugar upang mabawi ang mga teroristang iyon ay tiyak na hindi magbabayad ng kabayaran. Halika, mga tiktik, patayin ang mga teroristang iyon. Halika, halika, huwag mo silang hayaang tumakas. Lihim na pinalakpakan ng mga tao ang mga detective ng Criminal Police Brigade, at sa oras na ito, si Zhao Mingguang at ang iba pa ay nasa ilalim din ng matinding pressure. Walang paraan, napakahusay ng kagamitan ng mga taong iyon, kahit si Zhao Mingguang ay nakakita ng isang tao sa loob na naglabas ng isang rocket launcher. Lahat, mag-ingat. Napasigaw si Zhao Mingguang, ang kabilang partido ay may mabibigat na baril. Boom! Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang rocket ang nagpaputok, direktang nagpasabog sa isang sasakyan ng pulis, at ang mga kriminal na pulis sa paligid ng sasakyan ng pulis siya ay agad na pinabuga at malubhang nasugatan. Damn it! Ang mukha ni Zhao Mingguang ay namula sa dugo sa puot, at siya ay umungal. Patayin sila hanggat maaari, huwag isipin kung sila ay buhay o hindi, lahat ay dapat bigyang pansin ng kaligtasan. Bagamat mahalaga ang paghuli ng buhay, kitang-kita na ang kaligtasan ng buhay ng mga sundalo ang pinakamahalaga. Mahalaga. Hindi, masyadong malakas ang firepower ng kabilang partido. Sa oras na ito, ang kapitan ng lokal na brigada ng kriminal na pulis ay tumakbo sa ilalim ng takip ng isang sasakyan ng pulisya at nagsabi, hindi ko alam kung saan sila nakakuha ng napakaraming mabibigat na baril. Mukhang naghahanda ang mga taong ito mula pa sa simula. Bueno, kapag natuklasan, lalaban tayo hanggang kamatayan. Kapitan Zhao, ang ating mga tao ay hindi maaaring sumugod. Tinitigan ni Zhao Mingguang ang lugar ng Villa at sinabing, dahil ang mga taong ito ay gustong ibagsak ang ating stock market, maging handa. Dapat sapat na ito. Ang perang kinikita nila sa stock market araw-araw ay kalkulado sa daan-daang milyon. Sa ganoong kalaking pondo, hindi pangkaraniwan na makakuha ng anumang bagay. Malamang na ayaw nilang makipag-ayos sa atin noong una. Talagang hindi nila kayang dalhin ang kanilang mga gusali. Talagang hindi nila kaya ang kanilang mga gusali. Ang mga armed helicopter ang marahas na sandata ng bansa laban sa terorismo at hindi madaling gamitin. Gayunpaman, kitang-kita ang eksena ngayon. Malinaw na imposibleng makapasok sa villa na ito ng walang armadong helicopter. Orihinal na binalak ni Zhao Mingguang na ipadala ang helicopter, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi niya masyadong makontrol sa oras na ito. Dahil dito, biglang narinig ni Hong Dali ang bulungan mula sa gilid, kalimutan mo na, kikilos ako. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating ang helicopter. Master Dali, kumikilos ka ba? Nagulat si Zhao Mingguang, lahat yan. Yun lang. Si Zhao Mingguang at ang kapitan ng kriminal na brigada ng pulisya ay natigilan. Squeak, isang mechanical squeak ang tumunog. Si Hong Dali, tulad ng Iron Man sa pelikula, ay mabilis na tinakpan ang kanyang katawan ng isang layer ng steel armor, at pagkatapos ay binuksan ang pinto ng Rolls-Royce sa mar-angle na paraan. Iron Man lahat sila ay lumilipad mula sa langit, siya ay nasa isang kotse. Ding 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 ding, kitang-kita rin ng mga tao sa villa si Hong Dali. Sa ilang sandali, mahigit 100 ng mga bala ng submachine gun ang direktang pinaputukan kay Hong Dali. Pumunta sa ibabaw at sa kanya. Nagkaroon ng ingay. At pagkatapos, wala man lang natira kahit isang bala. Walang biro, gawa ito sa pinakamatigas na metal sa universo na espesyal na pinili ni Lin Chuyin para sa kanya. Ang lakas ng mga bala ay masyadong mahina para sa baluti na ito. Tama ba ako? Iron Man. Ibinuka ni Zhao Mingguang ang kanyang bibig ng napakalawak na halos makalunok siya ng isang itlog ng ostrich, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata noong nakita ko ito, halos akala ko ito ay isang pelikula. Matandang Zhao, lihim na sinundot ng kapitan ng brigada ng kriminal na pulis si Zhao Mingguang, ano ang background ng binatang ito? Napakalakas niya. Ipinilig ni Zhao Mingguang ang kanyang ulo, huwag kang magtanong, ang pag-alam ng labis ay hindi makakabuti sa iyo. Sa oras na ito, ang mga tao sa residential area na hindi kalayuan sa villa ay nag-shooting gamit ang mga high-power camera at nanlaki ang kanilang mga mata. Eyes, hindi ba? Iron Man. Talagang breaking news ito. Holy shit! Hakbang na naglakad si Hong Dali patungo sa villa. Sa oras na ito, ang mga kriminal na pulis ay tumigil sa putok. Pagkatapos ng lahat, narito ang Iron Man, at hindi na nila kailangang magmadaling pataas. Sa buong buhay nila, nang makita ang mekanikal na baluti na katulad ng Iron Man sa pelikula na papunta sa kanya at sa iba pa, ang mga terorista ay natakot lahat at sinubukan ang kanilang makakaya upang binaril niya si Hong Dali, ngunit ito ay walang silbi.
Siya nga pala, hindi perpekto ang teknolohiya ng ating Chuyin. Ipinahayag ni Hong Dali na labis siyang nasisiyahan sa teknolohiya ni Lin Chuyin. Ngumiti siya at itinaas ang kanyang kamay, particle cannon, fire. Boom! Isang puting sinag ng liwanag ang nakadirekta patungo sa Villa. Diretso itong bumaril sa direksyon, na sinundan ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Isang dosenang gangster ang pinalabas ng canyon ni Hong Dali mula sa Villa at nahulog sa lupa. Kaagad, sumugod ang mga kriminal na pulis na may mga kalasag, kinaladkad ang mga gangster pababa at pinusisan sila. Ho, inactivate ni Hong Dali ang flying device at mabilis na lumipad papunta sa Villa. Sa pagkakataong ito, para siyang tigre sa gitna ng mga tupa. Ang mga terorista ay walang paraan upang harapin ang kanyang baluti at ganap na hindi makalaban. Isa-isang pinalabas sila ni Hong Dali sa Villa. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng wala pang 2 minuto. Sa wakas, tumayo si Hong Dali sa harap ng huling natitirang si Liu Mengyi. Nabaliw si Liu Mengyi at pinaputok ang lahat ng bala kay Hong Dali ng bang, ngunit wala itong epekto. Liu Mengyi, nagkita tayong muli. Ang boses ni Hong Dali ay umalangaw sa mga tainga ni Liu Mengyi. Sa katunayan, anuman ang mangyari, hindi ko inaasahan na ang aming pangalawang pagkikita ay sa ganoong okasyon. Ikaw si Hong Dali. Nang marinig ang boses ni Hong Dali, malakas na sumigaw si Liu Mengyi, sino ka? Umungol si Liu Mengyi, bakit mo ako lalabanan? Mayroong kalooban ng Diyos sa mundo, tumingin si Hong Dali kay Liu Mengyi, na halos madapa, at dahan-daang sinabi, ako si Hong Dali, ang anak ni Hong Haoming, at naparito ako upang maghiganti sa iyo. Hindi, imposible. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, si Liu Mengyi ay napaatras ng desperadong, patay na si Hong Dali. Nabangga siya ng kotse. Patay na rin ang kapatid kong si Haoming, at pati na rin ang mga nakababatang kapatid ko. Hindi kanya maaaring maging anak. Sino ka? Haha, sabi ko, ako si Hong Dali. Lumabas ako sa impyerno upang maghiganti sa iyo. Kabanata 1264 na Skynet is on full swing. Lumabas ako sa impyerno para maghiganti sa iyo. Sinabi talaga ito ni Hong Dali para lang linlangan si Liu Mengyi at makita kung ano ang sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Hong Dali kung paano namatay ang kanyang mga biolohikal na magulang. Naniniwala lang siya na ang isang taksil na nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway sa ganitong paraan ay tiyak na magtatago. Isang malaking sikreto. Ngunit hindi iyon alam ni Liu Mengyi. Nang makita niya na si Hong Dali ay nakasuot ng parehong baluti tulad ng Iron Man, siya ay hindi masasaktan at may mga dakilang supernatural na kapangyarihan, hindi niya naisip na si Hong Dali ay alam na ang lahat. Oo naman, ang Skynet ay kalat-kalat at hindi tumatagas. Tinapon ni Liu Mengyi ang baril, umupo, bumagsak, at tumawa, hindi ko inaasahan. Kuya Haoming, lumapit ka pa rin sa akin para maghiganti. Tahimik na nakinig si Hong Dali, hindi umimik, tumingin lang sa kanya. Noong pinatay kita, alam kong makakatanggap ako ng kaparusahan. Sayang, mapait na ngumiti si Liu Mengyi at umiling, ngayon ay narito na sa wakas. Sa kasong ito, ano pa ang masasabi ko? Sabi niya. Pagdating niya rito, tumingin siya kay Hong Dali at nakangiting sinabi, dahil alam mo na ang lahat, wala na akong masasabi. Sa paglipas ng mga taon, tuwing natutulog ako, nananaginip ako tungkol sa pagpunta sa akin ni Brother Haoming. Haha, talagang magaan ang loob ko ngayon. Para sa pera, magagawa mo ang ganoong bagay. Mataimtim na sinabi ni Hong Dali, paano ako magiging tao kung wala man lang akong konsensya? Napakaganda ng relasyon. Haha, maganda ang relasyon. Oo, maganda talaga ang relasyon natin. Tumingin si Liu Mengyi sa kisame at bamulong, noong oras na iyon, nagsimula kaming magnegosyo ng magkasama at nagiinuman sa gabi. Noong mga panahong iyon, talagang napakasaya ko. Nang maglaon ay nakilala ko si Albert, at nangako siyang bibigyan ako ng panimulang kapital na $1,000,000. Sabi ni Liu Mengyi na parang nananaginip, ang $1,000,000 ay wala sa oras na iyon. Konsepto. Katumbas iyon ng 100,000,000. Hindi ba ito ay talagang kaakit-akit sa isang taong may kabuuang yaman na 200,000 lamang? Dolyares. Katumbas ng higit sa 8,000,000 yuan. Lalo na higit sa 20 taon na ang nakalilipas, ano ang konsepto ng 8,000,000 noong panahong iyon? Na-convert sa kasalukuyan, ang kapangyarihan sa pagbili ay maaaring maging malapit sa 100,000,000. Sino ba naman ang hindi matutokso sa isang taong may kabuuang asset na hindi hihigit sa 100,000 yuan na biglang nakatagpo ng ganoong windfall? Magandang bagay ang pera, inaamin ko. Tumingin si Hong Dali kay Liu Mengyi at mahinahong sinabi, ngunit pumapatay ka ng mga tao para sa pera. Namumula ang mga mata ko noon, sinong nag-iisip ng ganoon? Tumawa si Liu Mengyi at sinabing, 2 beses na umuubo, nang pinatay ko si Brother Haoming, alam ko na balang araw ay lalapit siya sa akin para maghiganti. Noong una, ang pinakakinabahala ko ay ang kanyang anak, kaya nagpunta ako para tingnan ito noong nakaraan, ngunit nabalitaan ko na siya ay patay na rin ang aking anak. Hindi ko inaasahan na magagamit mo ang bangkay para ibalik ang kaluluwa. Ito ay retribution. Natahimik si Hong Dali.
Tama si Liu Mengyi, ito talaga ang pinakametikulusong ginawa ng Skynet. Sinong mag-aakala na ipaghihiganti niya ang pagpatay sa kanyang ama nang hindi sinasadya? Okay, ngayong nasabi ko na, hindi ko na kailangang sabihin pa. Mabagal na sinabi ni Liu Mengyi, ngayong nalantad na ang aking pagkakakilanlan, hindi na ako maaaring magpatuloy na mabuhay. Makipagsabuatan man ito sa mga dayuhang especially iya, o bilang pinuno ng Black Dragon Hall, anumang pagkakakilanlan ay sapat na upang patayin ako ng 10 o 8 beses. Kaya, Hongdali, hindi mo na kailangang isipin na hulihin ako ng buhay. Sinabi niya ito at marahas na tumalsik. Isang bibig ng itim na dugo ang dumating, haha. Kapatid na Haoming. Nagsilang ka ng isang mabuting anak. Magkapatid tayong muli sa kabilang buhay. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang buong katawan ni Liu Mengyi ay unti-unting lumiit at hindi nagtagal ay hindi gumagalaw. Ang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagkuha ng lason, maaaring ito ang pinakamagandang kapalaran para sa pinunong si Liu Mengyi. Ha, sa wakas tapos na. Huminga ng malalim si Hongdali at saka dahan-daang lumabas ng vilya. Sa oras na ito, halos lahat ng iba pang miyembro ng Black Dragon Hall ay patay o nahuli. Ang Black Dragon Hall, na naging sanhi ng pananakit ng ulo sa top management noon, ay tuluyang bumagsak. Master Dali, kumusta ang pagpasok nito sa loob? Nang makitang lumabas si Hongdali, sumugod si Zhao Mingguang at nagtanong, nahuli mo ba si Liu Mengyi? Isa itong malaking lider ng bandido, at tiyak na hindi siya nagbibiro. Patay, umiling si Hongdali, nagpatiwakal siya sa pamamagitan ng pagkuha ng lason. Ang taong ito ang pinuno ng Black Dragon Hall. Imposibleng mahuli siyang buhay. Tulad ng inaasahan. Marahan na bamantong hininga si Zhao Mingguang at sinabing, bagaman nakakaawa, mabuti na magagawa ko ito. Kung hindi dahil sa iyo, Master Dali, marami pa sana akong pinagdadaan ng problema para sirain ang Black Dragon Hall. Napakatago ng taong ito. Sinong mag-iisip na siya talaga ang pinuno ng Black Dragon Hall? Ang matandang ito ay isang kilalang boss sa mundo ng negosyo. Kahit ano. Ngayong patay na si Liu Mengyi, biglang nakaramdam ng kawalan ng lakas ng loob si Hongdali at sinabing, pagod na ako. Bumalik ka muna sa kama, kaya mo to, hindi ako sasali. Ah, okay. Okay, nang makitang aalis na si Hongdali, gusto siyang pigilan ni Zhao Mingguang, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya sa wakas ay sinabi niya. Tumanggo si Neng, Master Dali, magpahinga ng maaga. Hindi kita iistorbahin. Well, see you later. Kaagad, dinala ni Hongdali si Han Songyang at isang grupo ng mayayamang bata pabalik sa Shui-Shuiling Villa. Habang nasa daan, pumikit si Hongdali at nagpahinga. Gaya ng inaasahan niya, hindi nagtagal pagkatapos niyang sumakay sa kotse at umalis, tumunog ang boses ng system. Side mission, isave ang stock market, mission completed. Mission reward achievement points, 2,000 points. Side mission, nakumpleto ang misyon ng Exterminate Black Dragon Hall. Mission reward achievement points, 640 puntos. Sa higit sa 2,000 mga puntos ng tagumpay, kabilang ang mga side mission na ginawa niya noon, ang mga puntos ng tagumpay ng Hongdali ay mayroon na ngayong 3,000 higit pa. Ngunit hindi siya masaya. Nako, kahit nakaganti ako, hindi ako magiging masaya. Sumandal si Hongdali sa armchair ng sasakyan, pumikit, at sa wakas ay bamulong, pagod na ako, Zingson, bumalik tayo. Well, okay. Naunawaan ni Tang Moxon ang mood ni Hongdali sa oras na ito at marahan siyang hinalikan, babalik tayo kapag nakarating na tayo sa lugar, isasama natin ang lahat, at bumalik at magpahinga ng mabuti. Maya-maya, bumalik na kami. Sa villa ni Lingxi sa Shui-Shui, inayos ni Hongdali ang lahat kay Han Songyang, at pagkatapos ay dinala ang lahat pabalik sa punong tanggapan ng Tuko Star. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling bumalik si Hongdali at ang kanyang mga tauhan, ang paa ng aso na si Liang ay sumugod. Nang makita nila siya, nag-aalalang sinabi niya, Young Master, hindi maganda. Ang pamilyang Hong. Ang Master at ang kanyang asawa ay napatay lahat. Nahuli ang Plain War Inspectorate. Kabanata 1265, gawing tae ang sugo. Ang lolo, lola, tatay, nanay, ang buong pamilyang Hong ay dinala lahat ng pangkat ng inspeksyon ng digmaan sa eroplano. Kahit na kadalasang napakakalma ni Hongdali, medyo nababalisa siya sa oras na ito. Pero alam din niya na sa team niya, siya ang tunay na backbone. Ang bawat tao'y maaaring mabalisa, ngunit hindi siya maaaring mabalisa. Kaya huminga siya ng malalim, huminahon, at pagkatapos ay nagtanong sa malalim na boses, huwag kang mag-alala, Liang, sabihin mo sa akin ng dahan-dahan, ano ang nangyayari. Nang marinig na ang lahat ng miyembro ng pamilya Hong ay dinala, ang iba ay sumimangot din. Parang big deal ito. Ang isa sa mga pinakamalaking katangian ni Hongdali ay ang pagprotekta niya sa kanyang mga pagkukulang, labis niyang pinuprotektahan ang kanyang mga pagkukulang. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang kanyang mga tao, tiyak na itataya niya ang kanyang buhay sa taong iyon. At ngayon, nakuha na talaga ng Plain War Inspection Team na iyon ang buong pamilya Hong. Ang mga kahihinat na nito. Natatakot ako na ang buong eroplano ay sandutan ni Hongdali noon, tama ba? Iyon lang, Young Master.
Alam din ni Liang na sa pagkakataong ito ay iba na ang mga bagay sa dati. Lumunok siya at pagkatapos ay maingat na sinabi, Young Master, plano mong ilipat ang lahat ng mga taong iyon sa cultivation plane. Originally, this it's a good thing, pumayag din si Teniente General Lei Shay. Kung tutuusin, ang mga taong ito mula sa cultivation plane ay madaling kausapin, at si Master Tang Xin ay isa ring malawak na pag-iisip. Walang problema sa mapayapang magkakasamang pamumuhay. Ngunit, nandito na tayo. Mapayapang magkakasamang buhay, ngunit ang ilang mga tao ay hindi makayanan. Kinagat ni Liang ang kanyang mga ngipin at sinabi, na ilantad ni Li Longfei ang aming bagay at direktang iniulat ito sa Plane War Inspectorate. Ang Plane War Inspectorate na ito ay direktang may pananagutan sa Divine Envoy. Ngayon ang banal na sugo ay hindi nasisiyahan sa aming hindi autorisadong paglipat ng mga magsasaka na ito, at direktang iniutos sa pangkat ng inspeksyon na pumunta sa buong pamilya ng Shenglong Star at arestuhin ang buong pamilya ng Shenglong. Sinabi ito ni Liang ng napakaikli, at mabilis na naunawaan ng lahat ang kahulugan. Ang dahilan ay talagang napakasimple. Si Hong Dali ay isang second lieutenant noong una siyang pumasok sa command center ng Plane War. Nainggit si Li Longfei at direktang sinaksak siya. Tapos halatang hindi nagustuhan ng Divine Envoy ang resulta. Ang mga susunod na mangyayari ay madaling maisip. Hindi pumunta dito ang inspection team. Tanong ni Hong Dali. Karaniwan, kung nais nilang arestuhin ang isang tao, dapat silang pumunta dito upang hulihin ang kanilang sarili muna. Bakit hindi nila inaresto ang kanilang mga sarili ngunit pinuntahan ang mga miyembro ng pamilyang Hong? Anong nangyayari dito? Nandito na sila, namula ang mga mata ni Liang, noong oras na iyon, lahat kami ay nagsasanay sa tabi ni Master Tang Xin. Si Kung Yinshuang at ang mga napili dito ay direktang dinala. Ang panig ng Master ay hindi nang ahas na pumunta ang mga miyembro ng inspeksyon na iyon, tila alam nila na hindi madaling guluhin si Master. Bueno, kung gusto mong arestuhin ang mga tao mula sa panig ni Tang Xin, marahil ito ay tulad ng pagtusok ng pugad ng trompeta, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Kaya pinili nila ang mga madaling hulihin. Wala lang si Hong Dali dito kaya namiss lang nila ang punto. Anggang ng kanyang lola ay naghahanap ng kamatayan. Hinampas ni Hong Dali ang mesa. Galit na galit siya sa oras na ito. Nalutas na niya ang mga bagay na iyon sa enjoyment plane at wala siya sa magandang mood. Ngunit nang bumalik siya at nakatagpo ng ganoong bagay, masama ang kanyang kalooban. Mas masahol pa, lahat, mangyaring maglinis. Maghanda na sumama sa akin at gumawa ng gulo para sa kanya. Kung maglakas loob kang arestuhin ang aking mga lolo't lola, ang aking mga magulang, gagawin ko ang Diyos na ito sa isang piraso ng tae. Anong uri ng ugali mayroon si Hong Dali? Alam ng lahat ang tungkol dito, at sa ilang sandali, lahat ay naghahanda na. Bagamat ang kanilang mga tunay na pangunahing miyembro ay may halos 30 tao lamang, ang mga taong ito ay may ganap na panghabang buhay na pakikipagkaibigan kay Hong Dali. Nang sabihin sa kanila ni Hong Dali na mamatay, hindi sila nagdalawang isip. Naghahanda si Hong Dali na kunin ang mga tao at umalis kaagad. Biglang tumunog ang malalim na boses ng lalaki. Napatigil muli ang lahat, Dali, teka. Huwag kang pabigla-bigla. Lumingon ang lahat at nakitang si Teniente General Lei Shay ang nakatayo sa pintuan, nakatingin kay Hong Dali. Tito Lei Shay, nang makita ni Hong Dali si Lei Shay, nagmamadali siyang lumapit at nagtanong, ang aming pamilya Hong ay naaresto. Hindi ito matitiis. Kailangan kong pumunta at ipaalam ito sa sugo. Wala akong pakialam kung mahawakan niya ang iba. Kung maglakas loob kang hawakan ng sinuman sa aking pamilya, gagawin ko siyang isang piraso ng tae. Baliw ka, baliw ka. Sabi ni Lei Shay na may pag-aalala, wala sa 3 higanti sa ilalim ng Divine Envoy ang mas masahol pa kaysa kay Tang Xin. Maaari ka bang makipaglaban sa iba? Makinig sa akin. Kasalukuyan akong nagsasagawa ng isang relasyon upang makiusap sa mga Diyos. Kung ang bagay na ito ay malulutas, ito ang magiging pinakamahusay. Kung hindi ito malulutas, hahanap tayo ng iba pang paraan. Hindi pa huli ang lahat. Paano ang aking lolo at ang aking mga magulang? Si Hong Dali ay nagkaroon ng pasa sa kanyang noo, kung makatagpo sila ng anumang panganib, huli na para pagsisihan ito. Huwag kang mag-alala, ipinatong ni Lei Shay ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Hong Dali at sinabi, may kilala akong mga tao sa matataas na antas. Bagamat maaaring hindi ko sila direktang mailigtas, wala pa ring problema sa pagpapanatiling ligtas sa kanila. Ito. Hong Dali pagkatapos pag-isipang mabuti, tumingin siya kay Lei Shay at sinabing, Bueno, Tio Lei Shay, ipaubaya ko na sa iyo. Ano man ang mangyari, dapat mong sabihin sa akin sa lalong madaling panahon. Ayokong mapahamak ang aking mga kamag-anak. Huwag kang mag-alala, tumanggo si Lei Shay, ang iyong pinuno ng pamilyang Hong ay nagbigay sa akin ng napakagandang impresyon. Bagamat ang oras na ito ay isang kalamidad, tiyak na malalampasan ko ito. Penguin Star Alliance, isang malaking sa isang planeta na gawa sa lahat ng metal. Ang planetang ito ay humigit kumulang 30,000 kilometro ang lapad. Nag-iisa itong lumulutang sa universo, umiikot sa isang pulang bituin. Walang mga satellite sa paligid nito. Ito ang kulungan kung saan nakakulong ang mga may mataas na ranggo na kriminal mula sa Penguin Star Realm.
Ang buong malaking planeta ay isang bilangguan lamang. Hindi kalabisan na sabihin na ang sinumang nakalock dito ay ganap na walang posibilidad na makatakas. Dahil ang buong planeta ay sakop ng isang attribute compression force field. Hindi lang ang planetang ito, ngunit ang buong sistema ng bituin ay sakop din ng isang attribute compression force field. Ang katangiang ito ng compression force field ay masasabing ang pinakadakila at pinaka-advanced na imbensyon ng mga astral na Diyos na nagmula sa kontinente ng Esolil. Sa pamamagitan nito, maaari mong ganap na maiwasan ang anumang malakas na pag-atake. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang isang tao, ang kanyang lakas ay lubos na mababawasan kung papasok siya sa field na ito ng compression ng katangian. Sa oras na ito, sa loob ng planeta ng bilangguan, mayroong isang cell area na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 20,000 square meters. Ito ang cell area kung saan nakakulong ang mga tao mula sa pamilyang Hong. Sa ngayon, ang buong cell area ay naglalaman na ng higit sa 8,000 pangunahing miyembro ng pamilyang Hong. Si Hong Xingyu, Hua Yaling, Hong Weigyo, Lan Roxy at iba pang kamag-anak ni Hong Dali ay nakakulong dito. Sa labas ng cell area, sa loob ng surveillance room. Sinusubaybayan ng ilang gwardya ng bilangguan ang mga aktibidad sa cell area ng pamilya Hong. Tahimik silang nag-uusap habang nanunood. Isang tao ang nagsabi, nakakaawa talaga ang pamilya Hong. Sinong mag-aakala na may mag-uulat nito, at direktang babala nito ang Panginoong Diyos? Kung hindi, ito ay orihinal na masayang bagay para sa lahat, sayang. Hindi, ang tono ng kausap ay puno ng panghihinayang, sa orihinal, ang mga magsasaka na iyon ay nakipag-usap ng napakahusay, at hindi sila nagdulot ng anumang malaking pinsala kapag sila ay dumating dito, at maaari silang mabuhay ng mapayapa. Okay, sinong mag-aakala na may mangyayaring ganito? Sabi ng pangatlong tao, okay, stop talking nonsense, this kind of thing is not something we small people can talk about. Look, it's Mr. Owen here, bilasan mo. Maligayang pagdating, malamang nadala niya ang pinakabagong mga tagubilin. Kabanata 1266 ang pamilya Hong ay nasa malaking problema. Nang makitang personal na dumating si G. Owen, ang pinakamataas na opisyal ng Prison Star, ilang maliliit na gwardya ng bilangguan ang nagmadaling pumunta para batiin siya. Hindi naman kasi madaling pumupunta dito si Mr. Owen. Sa bawat oras na siya ay darating, siya ay karaniwang dumarating lamang pagkatapos mag-issue ng pinakabagong mga tagubilin mula sa kanyang mga superior, at kailangan niyang maging isang tunay na nangungunang kriminal upang maging karapat-dapat sa kanyang pagdating ng personal. Sir Owen. Sinundan ng ilang gwardya ng bilangguan ang iba pang mga gwardya ng bilangguan at lahat ay lumabas upang batiin siya. Well, matipuno si Owen, may matatalim na linya sa mukha, at hindi siya nakangiti. Mayroon siyang maitim na pulang balabal sa likod niya, at dumiretso sa kanyang opisina sa lugar na ito habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tanong niya habang naglalakad, Hong family area may problema ba doon? Bumalik ka kay Mr. Owen, normal na ang lahat. Ang gwardya ng bilangguan na responsable sa pagsubaybay sa lugar ng pamilya Hong ay magalang na sumagot. Ang lahat sa pamilya Hong ay kalmado at hindi gumawa ng anumang pagtatangka upang makatakas. Normal din ang schedule. Bukod dito, hindi kami nagpataw ng anumang pisikal na parusa sa kanila ayon sa kahilingan ni Master Owen. Napakagaling. Tumango si Owen na may kasiyahan, at pagkatapos ay casual na kumaway, bumalik ka. Magtrabaho na tayo. Siya nga pala, nandito ba si Mr. Reddy? Ipaalam mo lang sa akin na nandito ako. Naiintindihan. Sumaludo ang gwardya sa bilangguan at bumaba para ipaalam kaagad. Bumalik si Owen sa kanyang opisina at umupo. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang medyo may edad na lalaki na nakangiti. Pagkapasok niya sa pinto, iniunat niya ang kanyang kamay kay Owen, Sir Owen, nagkita tayong muli. Haha, upo ka dali. Ngumiti si Owen, tinapik ang braso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sinabing, Ready, magpaalam na tayo noon. Ilang dekada na ang lumipas sa isang kisap mata, tama ba? Sa pagkakataong ito, nabalitaan ko na nagpunta ka sa akin para sa isang bagay. Hindi ko alam kung bakit. Masasabing sabay na nagdebut si Irving at ang Reddy na nasa harapan ko. Maganda ang relasyon. Kaya sa pagkakataong ito nang mabalitaan niyang darating si Reddy upang makita siya, dumating siya sa pamamagitan ng airship sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maraming pangunahing kriminal ang hindi magkakaroon ng dignidad na hilingin sa kanya na personal na manguna. Lahat tayo ay matandang magkaibigan, kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Pagkaupo ni Lydie, inayos niya ang kanyang mga iniisip at dahan-dahang sinabi, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para humingi ng pabor sa iyo at tingnan kung may maiisip akong paraan. Paalisan ang mga miyembro ng pamilya Hong. Nandito ka ba dahil sa pamilya Hong? Matapos pakinggan ang mga salita ni Reddy, kumunat ang noo ni Owen at saka dahan-dahang umiling, kung sino pa man iyon, may magagawa pa ako. Natatakot akong hindi kita matulungan. Oh! Anong ibig mong sabihin? Nagulat na sabi ni Lady, sa iyong kapangyarihan, hindi dapat mahirap alisin ang ilang mga bilanggo ng palihim, hindi ba? Mahirap talagang pamahalaan ang mga bagay sa bahay.
Bumantong hininga si Owen at sinabi sa malalim na boses, matanda na kaming magkaibigan. Hindi ko ito itatago sa iyo. Sa katunayan, maayos ang lahat sa pamilyang Hong, ngunit walang nangyari sa kanilang pamilyang Hongdali. Iyon ay, ang maliit na lalaki na henyo sa taktika at ang perpektong pumatay sa pinuno ng kalabang kampo sa Star Boundary Battle. Narinig mo ba ang tungkol dito? Bueno, narinig ko na nagpunta ako dito partikular na dahil sa kanya. Espesyal na hiniling sa akin ni Brother Lei Shay na mamagitan. Tumango si Lady. Simula nang pumunta siya dito para sa pamilya Hong. Siyempre dahil kay Lei Shay. Kung hindi, wala siyang oras para pakialaman ng anumang bagay. Mabuti at narinig mo ang tungkol dito, patuloy ni Owen, ito si Hongdali. Naimbestigahan ko na ito noon pa. Siya ay napakatalino at may mabait na personalidad. Siya ay magaling sa lahat ng bagay. Inayos ko na pumunta siya sa gyera ng eroplano upang harapin ang mga magsasaka na iyon. Ito ay wala. At ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa mga magsasaka at pinahintulutan sila ng mga lihim na magsasaka. Ang hakbang na ito ay maaaring gawin sa pagliligtas ng 10-10 bilyong buhay, napakagandang bagay. Oo, bumantong hininga si Reddy. Sa huli, ang bagay na ito ay nalantad, o ito ay direktang nalantad sa God Envoy. Kaya, walang magawang umiling si Owen at sinabing, dapat alam mo rin ang ugali ng sugo ng Diyos. Ang pinakaayaw niya ay ang taong hindi sumusunod sa mga patakarang itinakda niya. Kung walang mag-uulat ng insidente ni Hongdali, iyon na. Ito ay isang magandang bagay. Ngunit ngayong nasaksak na siya, galit na galit si Lord Divine Envoy at agad na hiniling sa Plane War Inspection Team na arestuhin ang mga miyembro ng pamilya Hong, at napagdesisyonan na ang buong pamilya Hong ay papatayin sa loob ng 10 araw. Halika at pangasiwaan sila ng personal upang magsilbing babala. Ang sinumang maglakas loob na manggulo sa digmaan sa eroplano ay haantong sa ganito. Matapos marinig ang sinabi ni Owen ay agad na natigilan si Reddy. Lord God Envoy, gusto mo talagang patayin ang buong pamilya ng Hong. Dahil lang sa ganito. Hindi ito dapat maging seryoso. Lord God Envoy, pumunta ka dito ng personal. Hindi ba malaking bagay ito? Laking gulat ni Reddy. Hindi siya makapaniwala kahit anong mangyari, paanong sa pagkakataong ito, galit na galit si Lord Divine Envoy, na laging nananatili sa kanyang lungga at hindi lumalabas. Hindi ako naniwala noong una, ngunit pagkatapos ay narinig ko na ito ay higit pa sa isang bagay na ito. Bumantong hininga si Owen at sinabing, hindi ka tagalabas, kaya malinaw kong sasabihin sa iyo. Lumapit si Owen kay Reddy sa kanyang tainga, bumulong siya, maraming bagay ang nasasangkot sa bagay na ito, at ang pangunahin ay si Hongdali. Ano ang dapat kong sabihin? Si Hongdali ay isang binata lamang, at anuman ang mangyari, hindi siya mapangasiwaan mismo ng banal na sugo. Nagtatakang tanong ni Lady, ano ang nangyari? Pagkatapos malaman ng Panginoong Diyos ang tungkol dito, sinuri niya ang impormasyon ni Hongdali. Bilang resulta, natagpuan ang problema. Napabuntong hininga si Owen at ngumiti ng mapait. Sinabi, si Hongdali ay may napakaraming mapagkukunan sa kanyang mga kamay. Ang gintong emperador na si Gu, ang tore ng buhay, ang buong lahi ng Zerg, ang mga lihim na aklat ng paglilinang ng mga magsasaka, at ang pinuno ng mga magsasaka na si Tang Xin. Kunin mo lang ang alinman sa mga bagay na ito. Ito ay isang malaking mapagkukunan, lalo na ang Golden Emperor Gu. Ang bagay na ito ay isang bagay na determinadong makuha ng Divine Envoy. Umiling si Owen at sinabing, Golden Emperor Gu, isa sa mga nangungunang bloodline sa universo, ay isang bagay na pangarap lang makuha ng Divine Envoy. Hindi pa siya nagpakita noon, ngunit sa pagkakataong ito sa wakas ay nakilala niya ito, at natural na kailangan niyang makuha ito. Nandyan din ang Demon Lord na si Tang Xin. Ang guro ay napaka-optimistiko tungkol sa lakas ng taong ito, kaya't ang tore ng buhay na iyon ay binalak niya upang makuha ang lakas ng taong ito, kaya't ang tore ng buhay ay binalak niya upang makuha ang isang bundok ng buhay. Mga batong hiyas. Kaya, walang magawang sabi ni Owen sa huli, sa madaling salita, gumawa ng dalawang paghahanda ang God Envoy para sa bagay na ito. Una, Hong. Kung hindi dumating si Hongdali, patayin mo na lang lahat sa pamilya Hong. Tapos kahit ayaw sumama ni Hongdali, kailangan pa rin niyang sumama. Pangalawa, kung personal na dumating si Hongdali pagkatapos malaman ang tungkol dito, magiging pareho pa rin ang resulta. Patay na ang lahat ng tao, ang Golden Emperor Gu, at ang tore ng buhay ay nasa kamay ng Divine Envoy. Kung ang Demon King na si Tang Xin ay maglakas loob na pumunta, malamang na mahuli siya at gagamitin bilang isang alipin. Ito, nakinig ng buo si Lady. Kalokohan. Paano naging ganito ang isang bagay na hindi naman big deal sa una? Sasamantalahin talaga ng Lord God Envoy ang mga resources ni Hongdali. Iyan ang banal na sugo. Ang buong Penguin Star Alliance ay masasabing pag-aari niya. Kailangan bang gawin ito? Sa totoo lang, hindi ako naniwala noong una. Mapait na ngumiti si Owen, ngunit halata na seryoso ang God Envoy sa pagkakataong ito. Siguradong may itinatago tungkol sa partikular na sitwasyon. Sa madaling salita, ang pamilya Hong ay nasa malaking problema. Ang kabanata 1267 ay isang salita lang, gawin mo.
Kasabay nito, sa universo, ang higanteng planeta kung saan matatagpuan ang kataas-taasang commander ng Penyon Star Alliance at ang sugo ng Diyos na si Lakdanes. Ang malabundok na Diyos na si Lakdaneth ay nakahiga sa kanyang malaking kristal na kama, napapaligiran ng mahigit 100 katulong na minamasahe ang kanyang mataba na katawan. Halata naman na good mood siya ngayon, at humaham siya habang hinahayaan siyang imasahe ng mga kasambahay. Kumusta ang investigasyon sa bagay na hiniling kong imbestigahan mo? Saglit na naging komportable si Lakdanes, pagkatapos ay tumingin siya sa isang gwardya na magalang na nakatayo sa tarangkahan at nagtanong, "Basura ka, Hongdali, hindi mo pa ba nakukuha ang impormasyon? Napakahalaga ng pagkakakilanlan ng taong ito. Kailangan ko siyang mahuli kahit anong mangyari." Tiningnan niya ang guard ng napakasamang tingin. Obvious naman kung konti lang ang sagot ng guard. Kung may kahit katiting na hindi nasiyahan sa kanya, malamang ay tapos na ang buhay nitong gwardya. Bumalik ka sa sugo ng Panginoong Diyos, ang gwardya ay labis na natakot kaya nabalot siya ng malamig na pawis. Alam na alam niya na laging moody ang lalaking nasa harap niya at papatay ng tao sa tuwing sasabihin niya iyon. There is the latest news about Hongdali. Hindi niya alam na nandoon siya dati. Kung saan, pero ngayon ay bumalik na ako sa Tuka Planet. Wala pa akong ginagawa. Mukhang naghihintay ako ng balita. Oh, bumalik ka na. Nang marinig ang pagbabalik ni Hongdali, hinawakan ni Lakdanes ang kanyang baba ng may kasiyahan at nakangiting sinabi. Bumalik ka na lang. Pansinin mong mabuti ang mga galaw niya. This guy is the person named above. Hehe, walang pagkakamali. Understand. Umakyat. Natigilan ang guard. Ang taong nasa itaas ng Lord God Envoy, hindi ba't ang Hongdali na ito ang taong pinangalanan ng controller ng eroplano para arestuhin? Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan at pumunta ka ng mabilis. Tandaan mo ito para sa akin, malungkot na sabi ni Lakdanes, kunin si Hongdali. Dapat walang pagkakamali. Dapat mahuli ang taong ito, at mahuli siyang buhay. Oo, naiintindihan mo ba? Ming, unawain mo. Ang gwardya ay hindi nang ahas na magsalita ng anumang bagay na walang kaparirikan, at pagkatapos ay nagmamadaling umatras. Sa kabilang panig, sa itaas ng Tuka Star. Si Hongdali at iba pa ay naghahanda para sa digmaan kay Lei Shay. Kung tutusin, maaaring hindi ganoon kadaling iligtas ang pamilya Hong. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay tila may kaugnayan sa maalamat na sugo ng Diyos. Tito Lei Shay, sabihin mo sa akin. May iligtas ba ng palihim ang aking mga kamag-anak? Tanong ni Hongdali. Hindi ito masyadong madali sa ngayon. Napakaseryoso ng boses ni Lei Shay, sa orihinal, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang malaking bagay. Kahit na ang Panginoong Diyos na sugo ay nagsasalita ng personal, hanggat ang sitwasyon ay hindi masyadong masama, ang Panginoong Diyos na sugo ay makakalimutan ito pagkatapos ng ilang sandali. Ngayon, kung tayo ay gumagalaw, posible pa ring palayain ang mga tao ng palihim. Ngayon ako ay natatakot na ang sugo ng Diyos ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Walang pakialam masyado, magbibigay siya ng utos na arestuhin ang tao. Magiging mas madaling kalimutan ang tungkol sa bagay na ito pagkatapos ng ilang sandali. Sa oras na iyon, mayroon pa ring paraan upang ayusin ang relasyon. Ngunit kung nagmamalasakit siya sa bagay na ito. Pero ayaw niya. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang communicator. Kuya, kamusta na dyan? Nag-aalalang tanong ni Lei Shay sa sandaling kumonekta siya sa communicator, mayroon bang pagkakataon na iligtas ang lahat? Sa kasalukuyan, ito ay karaniwang imposible. Bilang Tenyente General Lei Shay, kapatid ng pamilya. Umiling si Reddy at bamantong hininga. Sinabi, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa envoy ng Panginoong Diyos sa pagkakataong ito. Sineseryoso niya ang bagay na ito. Sinabi rin niya na personal niyang papatayin ang mga miyembro ng pamilya Hong sa loob ng 10 araw. Siya ay personal na darating upang mga siwa. Ano? Nang marinig ang balita, si Lei Shay ay natigilan, habang si Hongdali at ang iba pa ay agad na nagulat. Gusto mo talagang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya Hong. Itong banal na sugo ay ayaw ng mabuhay. Oo, buti na lang at nakaligtas kami ng napakaraming tao. Ang mga magsasaka na iyon ay sumuko ng halos walang kondisyon, at ang mga lumilipad na espada na iyon ay ibigay sa amin ng direkta. Hindi, paano magiging isang malaking kasalanan ng napakalaking merito at pagkamatay ng napakaraming tao? Ang banal na sagong ito ay naghahanap ng kamatayan. Bahagyang pinaikit ni Hongdali ang kanyang mga mata. Pero kahit galit siya ay naisip na niya ito. Ito ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Ito ay isang sumpa na hindi maiiwasan. Kapag nangyari ang isang malaking bagay, dapat mong laging alamin ang mga pasikot-sikot ng bagay. Paanong ang banal na sagong ito ay makagawa ng napakalaking ingay nang wala saan? Tio Reddy, tumingin si Hongdali sa tagapagbalita at nagtanong, ano ang nangyayari? Dapat may dahilan para gawin ito ng kalokohang sagong ito, tama ba? Hindi ako naniniwala dahil hinayaan ko ang mga magsasaka na iyon, itong banal na sugo ikaw ay. Papatayin ang buong pamilya ko. Ikaw ba si Hongdali? Dahan-daang sinabi ni Lady nang makita niya si Hongdali sa kabilang side ng communicator, according to the information I got, the target of the God Envoy this time is actually you. Dapat dalawang paghahanda ang ginawa niya.
Una, kung hindi ka nagligtas ng mga tao, papatayin niya ang buong pamilya mo. Tapos siguradong gusto mong maghiganti. Pangalawa, pagkatapos mong dumating, papatayin pa rin niya ang buong pamilya mo. Matapos marinig ang mga salita ni Reddy, bumantong hininga ang lahat. May sama ng loob ba ang banal na sagong ito kay Hongdali dahil sa pagpatay sa kanyang ama o sa pag-agaw sa kanyang asawa? Paano ito naging seryoso kung ito ay isang bagay lamang ng pagbukas ng mga mata at pagpikit ng mga mata? Kung gayon bakit niya ginawa ito? Tanong ni Hongdali. Para sa mga mapagkukunan sa iyong mga kamay. Dahan daw ang sinabi ni Lady, Golden Emperor Gu, ang tore ng buhay, at siya nga pala, naroon din ang pinuno ng cultivator na si Tang Xin, at dapat ding mahuli ang God Envoy. Well, kapag narinig mo ito, maiintindihan mo. Oo, ito ay tinatawag na isang malaking puno na umaakit ng kayamanan ng hindi nagpapakilala. Masyadong maraming mapagkukunan si Hongdali sa kanyang pagtatapon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay sa kanya kahit na maglaway sila sa kanyang mga bagay. Ngunit ang banal na sagong ito ay walang masyadong pag-aalinlangan. Sa kasong ito, tila wala tayong pagpipilian kundi gawin ito. Halos tumindig ang balahibo ni Hongdali, at isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, gusto kong makita kung gaano kalakas ang banal na sagong ito. Gusto niya akong saluhin, ngunit hindi ganoon kahirap. Madali. After thinking about it, he suddenly said, pero hindi naman dapat ganoon ka-simple, di ba? Kung para lang sa ganito, hindi naman siya magiging aggressive, di ba? Sa totoo lang, hindi ko rin gagawin. Hindi ako naniniwala, umiling si Reddy at sinabi sa malalim na boses, obvious naman, seryoso ang God Envoy sa pagkakataong ito. Siguradong may nakatago tungkol sa partikular na sitwasyon, ngunit hindi ko mahulaan ang totoong dahilan. Kasalanan ng lola niya. Kahit gaano pa, nagngangalit si Hongdali, dahil nang ahas siyang gawin ito, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Mga bastos kayo. Lumingon si Hongdali, tumingin sa mga tao sa likod niya, at malakas na sinabi, kami ang pamilya Hong. Problema ko mga kapatid, may sasabihin ba kayo? Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, ang hindi ko sinabi ay isang salita lang, gawin mo. Kabanata 1268 Paano lalabanan ito? Sa katunayan, si Hongdali ay isang napakasimpleng tao. Karaniwan siyang pabaya kapag wala siyang magawa. Kung sinaktan mo siya o pag-alitan ng 2 beses, wala siyang pakialam, at tatawa na lang siya at hahayaan. Siya ay isang aliberga pa rin. Hanggat siya ay nabubuhay ng masaya, ang ibang mga bagay ay hindi mahalaga. Ngunit hindi mo maaaring hawakan ang kanyang mga tao. Kamag-anak man o kaibigan, kung maglakas loob kang hawakan ang kanyang tao, itataya niya ang kanyang buhay para sa iyo, maging sino ka man. Maraming tao ang gustong hamanin ang mahirap na gawain ito noon, ngunit ang mga resulta ay napakalinaw. Ang mga taong iyon ay maaaring namatay o ito ay napaka-tragic. Marahil ang ilang mga tao ay mas matalino at kumikilos ayon sa mga pangyayari, at pagkatapos ay naging mga alipin ni Hongdali. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Hongdali ay ang Divine Envoy, ang pinakamataas na commander ng buong Penguin Star Alliance at ang direktang subordinate ng controller ng eroplano. May kasabihan na ang isang malaking aso ay nakasalalay sa kanyang amo. Kung gusto mong talunin ang messenger, hindi ka dapat magbigay ng mukha sa controller ng eroplano, ang pinakamalakas na tao sa buong eroplano. Ngunit hindi na ito mahalaga ngayon, naglakas loob si Hongdali na makipaglaban sa kanya kung maglakas loob siyang hawakan ang pamilya ni Hongdali. Pabayaan ang isang banal na sugo, kahit na dumating ng personal ang controller ng eroplano, tiyak na hindi utol si Hongdali na kalagkarin siya sa tubig. Sabi nga sa kasabihan, ang bachelor ay parang lobo, lalo pa si Hongdali, isang traveling stick. Wala na siyang sisimulan, kaya talagang wala siyang pakialam na hindi na iyon mauulit. Okay, hindi na ako magsasabi ng kalokohan, tumingin si Hongdali sa mga tao sa venue. Bagamat ang mga taong ito ay tinawag niyang dogleg, iyon ay isang paraan lamang ng pagsasabi nito, tulad ng palaging sinasabi ng mabubuting kaibigan na ang pagtawag sa ibang tao na 2B ay kapareho ng pagtawag sa kanya ng 2B. Maaari lamang itong ituring bilang isang termino ng pagmamahal. Hindi kailanman tinuturing ni Hongdali ang mga taong ito bilang kanyang mga alipin. Sa katunayan, palagi niyang tinuturing silang magkakapatid. Siyempre, palaging tinitingnan ng lahat ang Hongdali sa ganitong paraan. Ang oras na ito ay maaaring ang pinakaseryosong bagay na hinarap natin sa ngayon. Napakalalim ng boses ni Hongdali. Kalmado, sa pagkakataong ito ang ating kalaban ay ang God Envoy, ang pinakamataas na commander ng Penguin Star Alliance. Ang kanyang mga nasasakupan ay maaaring hindi mabilang na mga taong may kakayahan. Marahil siya mismo ay katawa-tawa rin, at mas malamang na sa pagkakataong ito siya ay orihinal hindi mabilang na malalakas na tao ang nakaayos at naghihintay na mahulog tayo sa bitag. Pero, sinabi ni Hongdali, kailangan kong umalis. Wala na ang mga lolo't lola ko, magulang ko, at lahat ng miyembro ng pamilya namin kung hindi ko sila ililigtas kapag may nangyaring ganito, paano ako magkakaroon ng dignidad na mabuhay sa mundong ito?
Sa pagkakataong ito, hindi ko magagarantiya kung makakabalik pa ba tayo ng buhay. Tumingin si Hong Dali sa lahat, maaaring mamatay ang lahat, kabilang ako. Hindi ito isang virtual na mundo. Ito ang katotohanan. Pagkatapos ng kamatayan, maaaring wala ng paraan para makabawi, dahil ang ating kalaban ay isang banal na mensahero, at malamang na makatagpo tayo ng isang controller ng eroplano mamaya, isang tunay na Diyos. Hindi ko nasasabihin. Sa wakas ay tumingin si Hong Dali sa lahat ng naroroon. Sinabi niya sa malalim na boses, sana ay matagumpay nating mailigtas ang mga tao sa pagkakataong ito. Para sa huling resulta, gawin lang ang iyong makakaya at sundin ang kapalaran. Mga kapatid, lumakad. Mga kapatid, lakad. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Sa oras na ito, lahat ng naruroon. Walang kumalibit, walang natatakot. Sa totoo lang. Seryoso, sinundan ng mga taong ito si Hong Dali at lumabas sa lupa. Nakita na nila ang mundo, nakakuha ng katayuan, at naranasan ang lahat. Mamatay man siya kaagad, hindi siya magiging hindi makatarungan sa buhay na ito. Ngayon na ang lahat ay nagpasya na sundin ang Hong Dali upang iligtas ang mga tao, ang susunod na bagay ay upang ayusin ang mga partikular na kaugnay na usapin. Ang oras ay napakaikli, 10 araw lamang. Tio Lei Shay, tumingin si Hong Dali kay Teniente General Lei Shay, kailangan kong umalis, gaano man kapanganib ang oras na ito. Kaya hinihiling ko rin kay Tio Lei Shay na sabihin sa akin ang detalyadong address at ang lakas ng kalaban. May kasabihan akong kilala mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway, makakalaban mo ang 100 laban ng walang panganib, at mayroon ding kasabihan na ang oras, lugar, at mga tao ay pabor. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang maunawaan ang pangkalahatang sitwasyon ng destinasyon at ang mga karakter na maaaring gawin ng kabilang partido bago umalis. Kung hindi, kung wala kang alam at isinubsob ang iyong ulo dito, hindi ka magliligtas ng mga tao, ngunit ipapadala mo ang iyong sarili sa kamatayan. Malinaw, hindi magpapakamatay si Hong Dali. Walang problema iyon. Napabuntong hininga si Lei Shay, alam niyang walang silbi ang panghihikayat. Kahit na siya ay mula sa pananaw ni Hong Dali, kailangan pa rin niyang pumunta. Kaya't dahan daw ang sinabi ni Teniente General Lei Shay, ang mga tao ng pamilyang Hong ay nakakulong na ngayon sa Prison Star. Ang Prison Star na ito ay matatagpuan sa Ima Star Realm. Ito ay isang ganap na mekanikal na planeta na may diameter na humigit kumulang 30,000 kilometro. Ang buong planeta ay isang napakalaking ang bilangguan na ito ay naglalaman ng lahat ng pinakamabangis na mga bilanggo sa mga major star realms. Ang mga ito ay talagang hindi malalaking problema. Ang mga tunay na paghihirap ay ang mga sumusunod, sabi ni Lei Shay, ang Prison Star mismo. Walang bagay na nangangailangan ng labis na pansin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang buong sistema ng bituin kung saan matatagpuan ang Prison Star ay nababalot ng isang katangian ng compression force field. Sa madaling salita, hindi imposibleng pilitin na pumasok at iligtas ang mga tao, ngunit kung gusto mong tuwirang palayain ang planeta, matatakot akong patayin ang mga tao. Ito, well, mahirap talaga sa attribute compression field. Tumango si Hong Dali. Kung walang attribute compression field, na umaasa sa kakayahan ni Levi's at Li Nianwei, madali nilang sirain ang cell at palayain ang lahat ng tao. Ngunit iba ito sa field ng compression na ito. Ang lakas ng isang tao ay lubhang napipiga. Kung ang bilangguan ay sapat na malakas, ang tanging paraan upang mapalaya ang tao ay upang makahanap ng isang paraan upang makuha ang susi. Bueno, makakahanap lang ako ng paraan para makuha ang susi sa oras na iyon, walang ibang paraan, sabi ni Lei Shay, ang metal ng Prison Star ay gawa sa napakatigas na LM alloy, at imposibleng sirain ito. Ang mga miyembro ng pamilyang Hong ay nakaayos ito sa lugar no. Y168. Sasabihin ko sa iyo ang partikular na lokasyon sa computer mamaya. Mahirap ipaliwanag ng malinaw. Ito ang pangkalahatang kapaligiran ng bilangguan. Ipapakilala ni Lei Shay ang mga pangunahing kaaway na maaaring lumitaw. Kung personal na pinangangasiwaan ni Lord Divine Envoy ang pagbitay, malaki ang posibilidad na ang mga kalaban na kinakaharap natin ay ang 7 Heavenly Kings sa ilalim ng Divine Envoy at ang Senior Cadres ng 18th Supervisory Team. Nagtanong si Hong Dali, ano itong 7 makalangit na hari at 18 kadra, gaano sila kalakas? Napakalakas ng 7 Heavenly Kings. Masasabing sila ang pinakamalakas na combat power sa ating eroplano. Kahit na mas mahina sila kay Tang Xin, hindi sila mababa. Sobra. Mabagal na sinabi ni Lei Shay, ang lakas ng mga nangungunang cadre ng ika-18 ay tungkol sa rurok ng Star Realm, na mas mataas pa kaysa sa lakas ng ulo ng pamilyang Hong. Matapos pakinggan ang mga salita ni Lei Shay, lahat ay nakahinga ng maluwag. Ang lahat ng 7 makalangit na hari ay nasa sub-god level, at bawat isa sa 18 nangungunang cadre ay mas malakas kaysa sa ulo ng pamilyang Hong. Paano ito labanan? Kabanata 1269 na pagpasok sa bituin sa bilangguan. Mukhang hindi optimistiko ang sitwasyon. Sa napakaraming demigod at star level na mga taluktok, ang gayong labanan ay hindi ganoon kadali. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sumimangot ng malalim. Sa katunayan, hindi niya maisip kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ng banal na sagong ito sa kanya. Parang hindi naman masama ang ginawa niya, di ba?
Dahil lang sa resources. Dali, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sa palagay ko ay may isang paraan lamang upang baligtarin ang sitwasyon. Sa oras na ito, sinabi ni Teniente General Lei Shea, bagaman ang lahat ng mga bilanggo sa Prison Star ay mga seryosong kriminal, sila ay nahahati din sa mga antas. Isa sa mga ito ang mga bilanggo sa unang antas ay ang pinakamahina, at ang mga bilanggo na ito ay karaniwang katumbas ng antas ng bituin, at may 6 na antas sa likod ng mga unang antas na mga bilanggo. Sa madaling salita, ang kabuuang bilang ng mga bilanggo ay 6 na 7 antas ng bilangguan. Nang maliit na kahalagahan sa amin ang tunay na kahalagahan ay nasa ika-7 antas ng bilangguan. Ang pinakamahinang bilanggo sa grupong ito ay kadalasang nasa tuktok ng Star Realm. Kung mas malakas sila, maaaring may mga sub-god. Kabilang ang mga super prisoners. Mabagal na sinabi ni Lei Shea, ito ay halos lahat ng mga bilanggo na ito ang pinakamalakas na pinuno ng kampo sa ibang mga eroplano sa digmaan sa eroplano. Kung gusto mong kunin sila sa ilalim ng iyong utos at magtrabaho para sa iyo, natatakot ako na hindi ito gagana. Napakadali. Ngunit ito lang dapat ang taong makakatulong sa iyo sa ngayon. Level 7 preso. Sa sandaling marinig niya ang antas na ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali. Ano ang pinakakulang sa kanya ngayon? Lakas tao. Hanggat mailigtas ang pamilya Hong, ano ang mangyayari kung ang lahat ng mga bilanggo na ito ay palayain? Kung hindi mo ako kakagitan kung marami kang kuto, kung maglakas loob kang hawakan ang pamilya ko, babaliktarin ko ang mundo mo. Okay, ito ay sapat na. Tuwang-tuwang-tuwang-tuwa si Hong Dali, sa pagkakataong ito, kailangan kong gumawa ng malaking kaguluhan. Tio Lei Shea, pakikuha ako ng detalyadong topographic na mapa ng Prison Star. Kung mas magiging detalyado ito, mas mabuti. Okay. Okay, tumanggo si Lei Shea. Sinabi niya, susubukan kong kumuha sa iyo ng mapa ng Prison Star ngayon, ngunit sa pagkakataong ito ay nagligtas ka ng mga tao, hindi ako makakasama sa iyo ng personal. Naiintindihan ko, ngumiti si Hong Dali, Tito Lei Shea, lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagtulong mo sa akin hanggang ngayon. Kung makakabalik akong buhay sa pagkakataong ito, magpapatuloy akong maging sundalo mo. Kung tutusin, si Teniente General Lei Shea ay tao rin na may sariling pamilya at kapangyarihan. Makatuwirang lihim niyang tulungan si Hong Dali. Sa impluwensya ng kanyang pamilya, walang gaanong problema. Kahit magtanong ang mga nakatataas, sabihin mo lang na hindi mo alam at iyon na. Ngunit kung siya at si Hong Dali ay pumunta sa personal na pagsalakay sa bituin ng bilangguan, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Haha, bastard ka, kung hindi kita dinala dito, hindi magiging ganito ang mga pangyayari. Bumantong hininga si Lei Shea, okay. Sumama ka sa akin, at bibigyan kita ng mapa ng planeta ng bilangguan. Kaagad, nakakuha si Lei Shea ng mapa ng Prison Star para kay Hong Dali. Ang mapa na ito ay talagang madaling makuha. Sa relasyon ng kapatid kong si Reddy kay Owen doon, hindi malaking problema ang palihim na nakawin ng General Structure Diagram ng Prison Star. Kung kailan personal na pumunta doon si Hong Dali, sino ang makikita doon? Pagkatapos ay depende ito sa swerte. Mabilis ang panahon. Makalipas ang halos 3 oras, ang lahat ng mapa ay ibinigay kay Hong Dali. Tumingin si Hong Dali sa mga tao sa paligid niya at huminga ng malalim, okay, mga kapatid, hindi na ako magsasabi ng anumang bagay na walang kaparirikan. Umalis na tayo, Prison Star. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, okay. Kaya umalis na sila. Sa spaceship, lihim na tinanong ni Tang Moxen si Hong Dali, Dali, Mr. Tang Xin, hindi mo ba siya hinihiling na tumulong? Liang, tumingin si Hong Dali kay Liang, dapat alam na ni Tang Xin ang tungkol sa atin. Nandito na, tama ba? Bueno, alam ko na, tumanggo si Liang, ngunit walang sinabi si Master Tang. Haha, walang problema iyan, nakangiting sabi ni Hong Dali. Sa ugali ng kapatid ko, imposibleng kumilos siya pagkatapos malaman ang bagay na ito. Sige na. Hindi niya kailangang kumilos sa yugtong ito. Darating siya pagdating ng panahon. Sa isip ni Tang Xin, gagawin ito ni Hong Dali sa pagkakataong ito. Ang sanhi ng sakuna ay ang pagsadyap sa mga magsasaka na pinamumunuan ni Tang Xin. Ngayong nasa panganib ang Hong Dali, tiyak na hindi uupo si Tang Xin at papansinin ito. Ngunit kung kailan ito darating, mahirap sabihin. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang tiyempo ay hindi magiging masyadong masama. Ang spacecraft ay lumipad ng napakabilis, at sa halos isang araw, ito ay nakapasok sa starfield ng Prison Star. Kapag narito, kailangan mong mag-ingat. Ang anumang pagkakamali ay malamang na magdulot ng malaking bilang ng mga nasawi. Okay, everyone, humanda. Ang target natin sa pagkakataong ito ay ang Area 116 na siyang pinakamaikling daan patungo sa 7th level criminal. Tiningnan ni Hong Dali ang kulay abong figure sa mabituing kalangitan sa di kalayuan. Planeta, yan ang destinasyon ng lahat sa pagkakataong ito, ang Prison Star. Sinabi ni Hong Dali, dahil ang pangunahing target ng kalaban ay ako, tiyak na naghanda sila at naghihintay na dumating ako. Kaya't kapag nakatagpo ka ng anumang kaaway, hindi ka dapat mag-alinlangan. Kailangan mong pumatay sa isang welga. Okay, sabi ng lahat.
Sa pagpunta dito, ipinagpalit ni Hong Dali ang lahat ng higit sa 2,600 na mga puntos sa tagumpay na nakuha niya sa eroplano sa walang hanggang antas na mga sandata, na nagbibigay ng isa sa bawat isa sa mga pangunahing natalo sa uri ng labanan na naruroon. Para sa mga babaeng alipors na iyon, hindi sila hiniling ni Hong Dali na pumasok sa hanay ng Prison Star, ngunit responsable sa pagsuporta sa kanila mula sa labas kung tutuusin, ang pagliligtas sa mga tao ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban at paghihintay na matapos ang gawain, ngunit kailangan din nilang lumaban muli. Ang spaceship ay dumiretso sa ika-116 na lugar ng Prison Star. Ang buong bilis na epekto na ito ay napakabilis. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakapasok na ito sa kapaligiran ng Prison Star. Sa inaasahan ng lahat, walang sinuman sa universo ang hamarang, ngunit sa sandaling lumapag ang spacecraft sa lugar 116, nakita ni Hong Dali ang tatlong malalakas na lalaki na nakatayo sa kalangitan. Nakatingin sa kanyang sarili at sa iba nang nakangiti. Hahaha, hindi ko ine-expect na pupunta ka sa location namin, sa amin na yata ang credit sa paghuli sa Hong Dali, ha. Nang makita ang spaceship ni Hong Dali, ang pinuno ng tatlo isa sa kanila ay biglang tumangala sa langit at ngumiti. Mukhang gusto mo talaga akong mahuli. Si Hong Dali at ang iba pa ay lumabas sa spaceship at nagsimulang mag-transform sa kalangitan. Kasabay nito, tumingin si Hong Dali sa tatlong tao at sinabi sa malalim na boses, kung mahuhuli mo ba ako mahirap sabihin pagdating sa akin. Hoy, grupo lang sila ng maliliit na lalaki, tinitigan ng pinuno si Hong Dali at nakangiting sinabi, bagaman napakatigas ng tono niya, sa paningin ko, natatakot akong hindi sapat, haha. Aniya, ang kanyang buong katawan ay naging daloy ng liwanag at sumugod patungo sa Hong Dali. Kabanata 1270 ang layunin ng banal na sugo, ang malaking alibughang sistema. Dahil ang tatlong malalakas na lalaking ito ay maaaring maghintay dito sa oras na ito, natural na sila ang tatlo sa 18 pinakamalakas na cadre ng Plane War Inspection Team na binanggit ni Lei Shay noon. Ang lakas nilang tatlo ay nasa tuktok ng Star Realm, lalo na ang kumilos, na nireranggo sa top 5 sa 18 cadre, at napakalakas. Sa sandaling ito, inalerto na ng kilusan dito ang mga bantay ng Prison Star sa lugar na ito. Hindi mabilang na mga tao ang nagtatago sa mga ligtas na lugar upang panoorin. Habang nanunood, bumulong sila, si Mr. Berica, ang pinakamataas na cadre. Kung siya mismo ang kumilos, magkakaroon ng magandang palabas. Bagaman ang koponan ni Hong Dali ay may malaking bilang ng mga tao, isang tao, si Lord Baruka, ang maaaring mapuksa silang lahat. Alam ng lahat na sa pagkakataong ito ay matatapos na ang digmaan. Ito ay napakalupit at kamanghamanghang, at ang labanan sa antas na ito ng tugatog ng Star Realm ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring salihan ng mga ordinaryong tao. Ha, Hong Dali, sumuko ka kaagad at mas mababa ang paghihirap mo. Sumugod si Baruka patungo kay Hong Dali at tumawa ng malakas, kung maglakas loob kang lumaban, magiging trahedya ang wakas. Aniya, habang sinuntok si Hong Dali ng ilang beses na sunod-sunod. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas, at ang kanyang katawan ay gumawa pa ng maraming mga tunog ng magkasanib na paggalaw, tulad ng libu-libong tropa na umuungal at nag-iimpake. Ang mga taong nanunood ng labanan mula sa malayo ay tumingin sa combat power tester at patuloy na sumisigaw. 30 million combat power. 40 milyong lakas ng labanan. 60 milyong lakas ng labanan. 80 million combat power. Sa huli, ang combat power ni Baruka ay umabot sa 100 milyon bago siya tuluyang tumigil. Sa oras na ito, napakalaki ng momentum sa kanyang katawan. Walang nag-iisip na magkakaroon siya ng ganoong malupit na kapangyarihan. Gaya ng inaasahan sa isang cadre sa ilalim ng Divine Envoy, ang kanyang lakas ay higit pa sa imahinasyon ng lahat. Kahit kumpara sa kanya, halatang inferior si Hong Dali. Ordinaryong top master sa Star Realm. Maging si Hong Xingyo, ang pinuno ng pamilyang Hong, ay may pinakamataas na kapangyarihang labanan na halos 30 milyon lamang. Hanggang 40 milyon. Ngunit ang Baruka na ito ay talagang may lakas na panlaban na 100 milyon, anong lakas ng karahasan. Sa sobrang lakas, talagang kayang walisin ni Baruka ang buong koponan ni Hong Dali. Kitang-kita ng mga nanunood sa labas na si Baruka ay tila isang matandang pusa sa oras na ito, habang si Hong Dali naman ay parang maliit na daga sa mga oras na ito. Ang kaibahan ng lakas sa pagitan ng dalawa ay lubos na naiiba kahit na sa oras na ito ay ginamit na ni Hong Dali ang pagbabagong Star Knight at hindi katugma kay Belluca. Ngunit halatang handa si Hong Dali nang maglakas loob siyang lumapit. Humanda ka. Napasigaw lamang si Hong Dali, at naghiwa-hiwalay ang mga Levi's, Liang at iba pang mga pangunahing miyembro ng battle team sa likod niya. Sinugod niya ang dalawa pang miyembro sa labas ng Berica. Kabilang sa kanila, sina Levi's at Liang ang may pananagutan sa pagharap sa nasa kaliwa. Si Gu Feifei ang pinakamalakas at responsable sa pakikitungo sa nasa kanan. At nang maakit ang atensyon ng lahat sa kanila, kabilang sa pangkat ni Hong Dali, isang napakaliit na maliit na bato ang nahulog sa lupa. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang maliit na bato ay nahulog sa lupa. Walang sino man ang nagkaroon ng anumang hinala. Ngunit sa katunayan, ang maliit na batong ito ay naging kemengmeng.
Ito rin ang pinakamahalagang bahagi kung bakit nang ahas si Hong Dali na pumunta rito para iligtas ang mga tao sa pagkakataong ito. Bago dumating, sigurado si Hong Dali na may harang sa kanila. Imposibleng palayain ang pinakamalakas na bilanggo sa ikapitong antas ng bilangguan. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay para sa Hong Dali at iba pa na pigilan ng mga nangungunang kadra, at pagkatapos ay si Kemengmeng ay maaaring makalusot sa bilangguan at makahanap ng paraan upang iligtas ang mga tao. Ikaw Kemengmeng's Transformation Soul Stone. Ito ang pinakamalamang na gawin. At ngayon, ang kailangang gawin ng Hong Dali ay antalahin ang pinakamaraming oras hanggat maaari. Ikalawang gamit. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin. Anyway, sapat na ang kanyang kasalukuyang attribute points para makapag-transform siya ng hindi mabilang na beses, at hindi na niya kailangang mag-isip ng iba pang bagay. Direkta siyang sumasabog sa kanyang pinakamalakas na kapangyarihang panlaban at nakikipaglaban kay Baruka. Okay, Hong Dali, kung hindi ka maghintay ng ilang sandali, mahihiya akong gamitin ang buong lakas ko dahil sa katayuan ko. Tumingin si Baruka kay Hong Dali, na biglang tumaas ang lakas ng pakikipaglaban, at tumango, personal na sinabi sa akin ng God Envoy na gawin ito. Imposibleng mahuli ang tao kung wala kang ilang mga kasanayan. Pero kahit anong mangyari, parang hindi ka makakatakas sa hawak ko ngayon, hahaha. Saan nanggaling ang lahat ng kalokohang ito? Hindi siya pinansin ni Dali, at sumabog ang buong lakas ng gintong liwanag sa kanyang buong katawan, at lahat ng iyon ay pumasok sa kanyang katawan sa bilis na hindi nakikita ng mata, direkta niyang sinuntok si Baruka sa pagitan ng mga kilay. Hehe, nakakatuwa. Makikipaglaro ako sa iyo ng kaunti ngayon, tumawa si Baruka, ngunit ang kanyang katawan ay mali-mali, parang multo, at siya ay umatras. Tinamaan talaga siya ng napakabilis ng kidlat na kamao ni Hong Dali. Ni hindi ko mahawakan ng sulok ng damit ko. Gaya ng inaasahan sa isang nangungunang kadra, hindi talaga ito simple. Sa isang kisap mata, mahina na ang atake ni Hong Dali. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kamao ni Hong Dali sa kanyang kamay. Tila kung gagawin niya ang lahat ng kanyang lakas, mapapatambo niya ang braso ni Hong Dali. Alisin. Sa oras na ito, isang malakas na hiyawan ang tumunog, at ang kalangitan ay biglang naging makapal na may madilim na ulap at kulog. Si Lucifer ang gumamit ng kanyang kakayahang baguhin ang klima sa loob ng radius na 12-dosenang kilometro. Elemental Affinity, Elemental Shock. Sa kritikal na sandaling ito, ang passive skill ni Hong Dali ay na-activate, at ang kanyang mga katangian ay tumaas ng husto. Inikot niya ang kanyang katawan at sa isang iglap ay nakatakas mula sa pagkakahawak ni Baruka, sa wakas ay nailigtas niya ang isang braso. Oh hihihi, nakakatuwa, hindi nagulat si Baruka bagkus ay natuwa siya, tumawa ng malakas. Mukhang tama ang mensahero, ikaw nga ang napili, ang husay mo ay dapat tawaging elementong affinity, di ba? Nag-aalala ako na mahuli ang maling tao noon, ngunit tila walang problema ngayon. Alam niya talaga ang tungkol sa elemental affinity at elemental shock. Lubhang nayanig ang isip ni Hong Dali, at agad niyang naunawaan kung bakit kailangang hulihin siya ng sugo. Pumunta siya dito para sa sarili niyang Big Loser System. Ang malaking alibughang sistemang ito ay nilikha ng isang makapangyarihang tao sa antas ng Demon King of the Universe, at nahulog ito sa kanya. Dati wala lang pero ngayon ay tumataas na ako. Sa yugtong ito, hindi nakakaiba para sa Diyos ng eroplanong ito na matuklasan ang aking sekreto. Kung iisipin, kung walang tunay na dahilan, imposible para sa banal na sugo na pumunta sa digmaan sa ganoong kalaking paraan. Hehe, tama ka, ngini siya ni Hong Dali, pero depende sa kakayahan mo kung mahuli mo ako. Ha, hindi ko malalaman kung may kakayahan ako kung susubukan ko ulit. Tumangala si Baruka sa langit at tumawa ng malakas, at walang katapusang lilang apoy ang bumungad sa kanyang katawan. Ang mga apoy na ito ay hindi kasing init gaya ng inaasahan, ngunit sa halip ay napakalamig ng buto. Ito ang Purple Heart Ice Flame. Isang matalinong bantay ng bilangguan sa di kalayuan ang nagmamadaling umatras sa labas, lahat, umatras kaagad. Ginamit ni Lord Baruka ang kanyang kakayahan. End of this chapter.